pwede ho kayong bumili ng shares doon. Pwede ho kayong makakita. Kasi gusto ko, from us, magsimula ang mas maraming milyonaryo. Nang gusto ko po, mag-reach out ho tayo sa mga kakilala natin. Mag-reach out ho sa mga kaibigan natin. Nakaw niyo po? Kasi lagi kong naiisip yung kwento nung may isang bata ho kasi nasa dalampasigan. Madaling araw, nakita siya ng kaibigan niya. May dinadampot na parang bato, binabalik ko ng mabilis sa dagat. Balik siya ng balik. Alam mo, maya paglapit ng bata, sabi niya, pare, ba't mo dinadampot pa yung starfish na yan? Sabi niya, oo kasi pare, mag-aaraw na eh. Mamamatay kasi ito. Eh, normal namang mamamatay yan eh, ba't mo binabalik pa? Yun nga eh. Para at least meron man lang ako maitabi, ma-save sa kanila. Anong punto? Hindi niya kayang isave lahat yun. Pero sa ginagawa niya, meron siyang ma-save. Tama? Anong punto ko po? Hindi rin ho natin kayang isave lahat. And that is true. Pero, gusto ko po, from us, makabawas-bawas ho tayo sa problemang nangyayari sa ekonomiya natin. Nakaw niyo po? Yes. And I believe kaya ho natin. Alam niyo bakit? Yung produkto ho natin ngayon, yung GPRS, ang operation ho natin ay global po. Yung produkto ho natin, puro international product yan. Remittance, ticketing, di ba? Nakaw niyo po? Load, international din yan. Di ba? Yung mga OFW, pwede rin magbenta ng bills, pwede nilang bayaran ng bills nila. Travel packages, local and international. Grabe ho to, sa totoo lang. Ang daming gustong gumaya sa amin. Maniwala kayo sa akin, hindi ho magagaya ng kasimple to. Tawag niyo po? Correct. Kaya if you are in here right now, dapat aralin mong mabuti to. Today, is an information technology na. Online na ho lahat. And GPRS is an online business. Tawag niyo po? Po ang kauna-unahan dito sa Philippines, online business. Na kahit na hindi kayo nagmi-meet ng client mo, pwede siyang magsimula. Nakaw niyo po, marami pa kaming ginagawa para sa atin lahat to. Kaya lang, sabi ko nga sa inyo, kahit anong galing nito, kahit anong ganda nito, kung hindi mo ito aaraling mabuti, useless pa rin pong lahat ito. Nakaw niyo po? Yes. Marami pa kaming training na gusto namin paatinan sa inyo, i-schedule ho namin to. Basta importante po, every time may mga training na ganito, ako na ho nagsabi sa inyo, please, bring your group with you. Always, bring your group with you. Ang tawag ko dito, CSEL session. Diba? Kung kala mo hindi ka natututo, maniwala ka sa akin, natututo ka. Kasi magugulat ka pag yung napapakinggan mo, ina-apply mo na. Nakuha niyo po? Kaya dati, ako, pag may nagtotok, sulat akong sulat. Hindi ko alam saan nila pinagsasalita nila eh. Sabi ko, ito yayaman ka, pumalakpak. Sinusulat ko yun. Bakit po? Hindi ko alam saan kinuha eh. Diba? Pag saan pumalakpak yung tao, sinusulat ko. Pinapractice sa bag, dito yayaman ka. Sabi ng mami ko, baliw ka ba? Malapit na. Pinapractice ko talaga. Alam mo bakit? Kasi yumaman eh. Sabi ko, kailangan pala ganun para yumaman. Ginaya ko, di ba? Ginagayin lang namin. Kasi yung pag tumayo siya, halos pareho rin kami. Eh, ganun talaga eh. Pag gumaganon ka na, sintomas yun. Lalo ka na din. Tama? Isa pa, dito yayaman ka, nahuli. Nakaw mo? Ganun po talaga sa start. Di ba? Pag tayo, iba. Nakita mo? Halos pag naninigas yung mga ano ko, kasi pa nararamdaman mo kasi siya. Dapat ganun ho kayo. Di ba? Imagine mo pag-uusapan natin dito buhay mo, hindi mo kayo mararamdaman. Pag kwentuhin ka kita ang buhay mo dito, hindi ka kaya maiyak. Mahirap po kasi kami. Huh? Ganun, anak ko hindi. Pag kiniwento mo rito yung buhay mo, yun na lagi ko kwento mo. Huwag ka mahiya. Di ba? Mas mahiya ka pag wala kang kakainin. Tama? Kwento mo rito yung buhay mo. Pag pinagto ka dito, ikwento mo kung ano ikaw talaga. Huwag kayong magsinungaling. Yun ang pinakamatinding reason kung bakit tayo dito. Yun ang ikwento mo. Yes. Tawa niyo po.
Diyan ako nagsimula. At kung ano ang pupuntahan ko, doon ako masaya. Kung mahirap man ako ngayon, okay lang. Ito ho yung pupuntahan ko. Kaya ako nandito. Kaya ako nakikipagpuyatan. Kaya ako nagtatrabaho. Kaya ako nagre-recruit. Kahit marami hong di sumama, okay lang. Kasi po pag may dalawang sumama, ito pa rin ho ang tatamaan. Kaya bago pa makuha ko, kaya mga kaibigan, di ba? Ubusin niyo lahat ang kakilala niyo. Nandiyan yung alas nyo, naka ano na yan. Nakalaan na. Huwag ka lang aayaw. Kasi alam mo sa totoo lang, tandaan niyo laging 11 hours. Pag feeling mo, ayaw mo na. Lalo ka dapat tumuloy. Pag feeling mo walang nangyayari at hopeless na, lalo ka dapat tumuloy. Kasi ibig sabihin mo nun, malapit ka na. Nakuha niyo po? Ito mo si Thomas Edison. Diba? 10,000 times he created the perfect light bulb. And yet, he failed. Tama? Ano sabi niya? I invented 10,000 ways not to formulate a perfect light bulb. Ano kayo mo? Diba? Tuwan-tuwa pa siya. Pero on 10,001, he created the perfect light bulb. Nasunog yung laboratory niya. Ang dami natakot, nagulat, na-shock. Alam, sabi niya sa anak niya, Daddy, paano na to? Naku, ang saya. Tawagin mo ang mami mo. Sabi niya, bakit? Hindi na siya makakita ng ganito kalaking sunog sa bubuhay niya. Kakin mo yun? Ganun siya kapasikin. Diba? Kaya, it depends on your attitude. How will you treat the scenario? Yes. You can make your treatment on the scenario happy. You can also make it sad. Tama? Kaya pag na-reject ka, malungkot ka, na-reject ka. Mali. Pag na-reject ka, yes, malapit na. Tama? Kaya pag hindi sumali, naku pa, congratulations. Bakit? Hindi ka sumali. Diba? Hindi ako sumali. Eh, okay lang. Bakit? Naku, malapit na. Magtataka pa yun. Hindi sasali na ako. Sasali pa yun. Baka bukas na yung alas ko. Ay, ako yun. Sasali na ako. Magpahin pa yun. Tama? Guys, ganun lang. Lagi mo isipin na, today is the last day of my life. Di ba? Pag ito last day mo, ano kayong gagawin mo?